Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Malaswela. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas Balita TV at ito po ay pinamagatang matindi to. Rowena Guanzon binigla ang lahat, kumpirmado na. Pres Marcos, VP Sara, naiyak sa nabalitaan. Naiyak. Ano kaya iyon? Ano kaya itong ibig sabihin ng pamagat na ito? No? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang nakakagulat. Nakahanap ng probable cause ang Office of the Ombudsman para kasuhan si dating Commissions on Elections Commissioner Maria Rowena Guanzon para sa dalawang bilang na paglabag sa Republic Act 1319 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pag-click na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ang Ombudsman Resolution sa isang kopya na nakuha mula kay Atty. Ferdinand Topacio na isa sa mga nagre-reklamo ay nagsabi na si Guanzon ay maagang nag-isiwalat ng confidential impormasyon sa dalawang panayam. Si Guanzon ay ang presidenteng commissioner ng First Division na umawak ng mga disqualification cases laban kay dating president candidate at ngayon ay kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagbigay siya ng kanyang panayam kay Cassandra Aguinaldo sa GMA News kung saan ay sinabi niya na bumoto siya para i-disqualify si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nagdaang eleksyon. Noong January 28, parehong taong sinabi niya kay Paterno ng Rappler ang pangalan ng ponente na namamahala sa pagsulat ng resolution at tinalakay ang kanyang hiwalay na opinyon. Si COMELEC Commissioner Amy Ferlino ang ponente. Ang pagtatalo ng respondent na ang impormasyong ibinunyag niya ay hindi tinuturing na isang confidential na impormasyon ay nabigong kumbinsihin ang binasa ng resolution ng Ombudsman. Batay sa COMELEC Resolution 10685 na pinamagatan na in a matter of People's Freedom of Information Manual, sinabi ng Ombudsman na all information na acquired by respondents in the exercise of his quasi-judicial power are considered confidential information. Tila nga nakarma nga itong si Guanzon sa kanyang pinaggagawang ingay noong laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala ay halos 2 oras na press conference si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagsilbi namang fire extinguisher na apoy sa nagliliyab sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Halos lahat kasi ng isyong alam naman natin na si Ma'am Guanzon, ayan si Ma'am Rowena Guanzon ay naging talagang kritiko talaga ng mga Marcos, no? Lalong-lalo na nung eleksyon, 'di ba? Halos grabe yung mga ginagawa ni Guanzon noon. Lalo na yung nagsuot pa siya ng pang-boxing na parang alamani, ba? 'Di ba? Ganun pa siya. So, eto, talagang hindi pa nawawala yung mga against talaga sa mga sa mga Marcos, no? Hindi naman talaga mawawala talaga yan sa politika. Sa politika kasi hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng kalaban o naiinis sa'yo. Syempre kaya kayo may mga kanya-kanyang party ba yan? Diba? May mga kanya-kanyang samahan. Unity Team, sila Liberal Party, 'di ba? May mga kanya-kanya silang paniniwala na inaano. So, syempre, ang binabato noon sa mga Marcos, syempre, yung tatay nila, di ba? Si Apo Lakay. Pero sa totoo lang, namulat naman talaga lahat ng tao sa kung ano ang nagawa ni Apo Lakay dito sa Pilipinas. No? Malaki ang nagawa niya. Talagang ginampanan talaga ni former President Ferdinand Marcos Sr. ang trabaho niya bilang presidente. Kaso, syempre, merong mga tao na talagang kumontra sa kanya doon sa mga ginagawa niya. Siyempre, mahigpit Mahigpit ang isang Ferdinand Marcos Sr. noon. Hindi talaga makalusot ang mga bawal. Yung alam niyang makakasira sa gobyerno ay hindi niya pinapalusot talaga. No? Tapos, siyempre, dahil ayaw nilang mangyari yung ganun at gusto nila na patuloy sila na makapag-ano sa gobyerno, nilabanan nila. So, eto, nung bumaba ang mga Marcos, 'di ba?
Doon na nagsimula, naging dilawan na yung humawak, ayan na, nag-umpisa na. 'Di ba? Tapos eto na ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon nanalo na si President Marcos, si Bongbong, ang isa pang Marcos na bilang presidente is hindi pa rin natatapos ang mga banat sa kanya, lalong-lalo na yung mga issues na pumapasok kay PBBM ngayon. At ngayon, eto pa is nagkaka-issue ngayon, Marcos, nagkakaroon pa ng Duterte, 'di ba? Marcos versus Duterte pa nga yung inaano. 'Di ba? Patuloy silang sinisira yung dalawang pangalan na 'yan. Ibig sabihin, para silang pinagsasabong. 'Di ba? Gusto talagang masira ang Uniteam. Ang unity ng Uniteam. Bumabalo sa Uniteam ay sinagot nito, particular na nga ang nabubuo nga na kodita at ang withdrawal of support ng mga retired na sundalo sa pamahalaan na di umunay siya ang nagpasimula. Sinagot din ito na patungkol sa issue ng pulburo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito nga ang mga pangunahing usapin ngayon kung saan binigyan ng linaw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa huli, mas mainam naman na sinabi nito na makikipag-usap siya sa personal kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pag-usapan ang mga bagay patungkol sa kabubuti ng bansang Pilipinas. Ay pa sa official statement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nadali yung aking gikan sa masa para sa masa, isali ko na lang yung akin because importante sa akin yung programa. I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him directly or indirectly kung bakit ganon. As far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely, maybe commented on the directions that the government is proceeding, and Tama naman yun, no? Wala namang sinabi na masama si former President FPRRD direkta kay President Bongbong Marcos. Wala naman siyang binanggit na ganto, ganyan si Bongbong, ganto. Wala. Ang talagang nababanatan talaga ni FPRRD, alam naman natin lahat na yung Congress talaga. Yun ang napipinpoint niya talaga. Pero pag tungkol sa mga Marcos kay FPRRD, si FPRRD, wala siyang binabanggit. Kung mayroong binabanggit si FPRRD, dapat nagsalita na si PBBM, di ba? At saka sigurado naman na walang plano naman na sirain ni FPRRD si Bongbong Marcos. Unang-una, magkaibigan si PBBM at si BP Sara. Alam naman natin yung closest ng dalawa bilang magkaibigan, parang best friends talaga. So, ang nagbibigay lang ng kulay talaga dyan is yung mga tao na gustong masira silang dalawa. Yung gusto silang mapaglayo, gusto silang anuhin na sirain natin tong dalawang to para mapilay ang Uniteam. Yun ang nangyayari eh. 'Di ba? Pero sa FPRRD naman nagsalita na wala siyang plano, yung mga destabilization, yung mga kudeta, wala siyang pinaplanong ganyan na para maupo yung anak niya na si VP Sara bilang presidente kapag nawala si PBBM. Wala silang pinaplanong ganon. 'Di ba? Naririnig naman natin at laging binabanggit ni FPRRD, magulo ang politika. Ayaw niya nga na ipasok na si VP Sara sa mga matataas na posisyon na 'yan, lalong-lalo na sa presidente. 'Di ba? Ayaw niya. So, ibig sabihin hindi sila nananakam bilang sa politika. At saka si FPRRD ayaw na talagang tumakbo. So kaya lang naman siguro siya tatakbo sa 2025 dahil sa nangyari kay VP Sara. Kumbaga nabuhay ang dugo ni FPRRD na matagal na natutulog. Natutulog na ginising pa. Pero kung maayos naman na naging treatment kay VP Sara, no, wala namang problema, is hindi na para tumakbo si FPRRD. Syempre ipagtatanggol niya yung anak niya, no? Mabibigyan niya ng boses. Kaya siguro tatakbo siya. Pero kung maayos naman is wala nang dahilan. Kasi gusto na rin ni Tatay Digong na magpahinga. Ibig sabihin ng pahinga, ayaw niya na gusto niya yung peaceful life na, hindi naman yung peaceful life na baka kung ano isipin niya mga tunay. Yung peaceful life na pa-relax na lang sa bahay, papasyal-pasyal, di ba? Ganun na lang eh. Syempre nagkakaedad na si FPRRD, kumbaga nagpapahinga na lang siya. Sabi niya, ayun si Mr. panahon ni Duterte, patay ka pag binatikos mo siya. Aray. Oy. Bakit buhay pa si Trillanes? Bakit buhay pa si Laila de Lima? Nga no. Di ba? Buhay na buhay pa ang mga bumabatikos kay President Duterte. Diyos ko, no? Andyan na naman kayo sa pamimintang nyo.
Sa nakikita nyo right now, di ba? Andyan pa nga si Dilima eh. Satsat ng satsat. O, andyan din si Trillanes. Di ba? Ang ingay-ingay. And take note, sobrang daming bumabatikos at that time, no? Na mga dilawan kay former President Duterte. Pero, wala siyang pinatake down na page. Hindi niya pinapatahimik ang mga critics niya. Pinapasalita niya lang. Diba? Kasi ganun yan eh. Diba? Freedom of speech. Kaya nga hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung mga bumabatikos kay former President Duterte. Kaya anong patay? Diyos ko, nagpapaniwala ka na naman sa mga kadrabahan at kauihan nila Laila de Lima, di ba, na mga human rights kuno. Pero hindi nyo malilin lang ang tao. Alam namin, wala naman siyang pinatay na bumatikos, di ba, sa kanya eh. Kasi kung meron pa, ay nauna na dapat yan sila Trillanes at saka si Laila de Lima. Basahin natin mga lord. Diba? Wala namang nangyaring ganun. Yun yung iniisip nila kay FPRRD na kapag nagsalita ka ng masama, is ganun ang mangyayari sa'yo. Kasi nga, diba, yung war on drugs niya is marami talagang na ganun, no? Pero, yun yung mga tao talaga na sumusuway talaga. Yung mga nagbibisyo, ayaw tumigil, nagpapakalat ng mga ganun. Pero yung sa bumabatikos kay FPRRD, wala tayong nabalitaan na nabawas sa kanila sa mga bumabatikos. Hanggang ngayon, kumpleto sila. Although merong nakulong. Diba, merong nakulong dahil sa involvement, no? Sa ganong klaseng bisyo. Pero, hindi na natin pag-uusapan yan dito. Pero tungkol dun sa si FPRRD ay kapag nagsalita ka ng masama, is ganun ang gagawin sa'yo. Hindi yun totoo. Wala talagang nangyaring ganun. Kahit balikan pa natin yung unang panunungkulan niya, walang taong nagsalita sa kanya ng masama na nafegwa. Diba? Hanggang ngayon, nandiyadyaan pa sila. Nakalaya na nga din, diba? At hanggang ngayon, banat pa rin sila ng banat. Kasi sa mga nangyayari ngayon sa mga Duterte, napapansin ko, no? Parang tuwan-tuwa ngayon sila, no? O parang unti-unti na tayo nakakabawi, ganyan. Mas mainit-init pa. Duterte veers clear of destabilization plot versus Marcos Jr. Sabi ni Tatay Digong, sino namang gagong pulis o military ang makipag-meeting sa akin to disturb? He said. Bakit ko hindi ginawan yan when I was at the height of my siguro career or pagiging presidente? Naging presidente na ako. For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? It's either they are bullshit around or plain insecurity, he added. O diba? From our former President Rodrigo Duterte na mismo. And in fairness kay Tatay Digong, simula pa lang ng term ni PBBM ay andyan yung respect niya. Diba? Wala pa nga akong narinig na any pambabatikos niya diretso talaga mismo kay PBBM So wala pa akong any narinig na mga masasamang, 'di ba? Mga masasamang tinapay ni Tatay Digong, 'di ba? Kay President BBM mismo. And 'di ba, nakita ko pa nga yung interview na he is okay with the leadership of President BBM and maganda yung papatakbo, no, or pagsisimula ng term ni President BBM. At saka maganda yung pagkaka-take over ni FPRRD ng pwesto niya bilang presidente kay PBBM. Diba, kita naman natin, nag-usap silang dalawa. O sana ngayon, ang hinihiling natin is makapag-usap yung dalawa. Kasi tayo, ang gusto natin mangyari dito sa bansa, magkaroon talaga ng kapayapaan. No, yun naman ang hinihiling ng lahat, pati tayong mga Pilipino na lahat na lang ng problema sana ng bayan natin na nangyayari ngayon is yun na lang ang resolbahin at tignan. Hindi kung paano mapapabagsak si Marcos, hindi kung paano mapapabagsak si Duterte, 'di ba? Kasi kaya lang naman nangyayari sa kanila yan, talagang ang
ano lang yan, isang punot dulo niyan yung pag gustong magkaroon ng kapangyarihan at mawala sila sa pwesto. So, sino ba yung mga taong gustong mawala sila sa pwesto? Yun yung mga tao na alam natin kumakalaban talaga sa kanila dati pa. Yung mga anti-Marcos, anti-Duterte. So, sino-sino ba yung mga yun? So, ang mga natutuwa niyan is yung mga tagapagtanggol naman, nung kalaban, nung Marcos at ng mga Duterte. Sila ngayon ang natutuwa kasi nagsasabong ang mga Duterte at ang Marcos. 'Di ba? Na sana wag naman sanang mangyari na magtuloy-tuloy kasi yung mga kalaban ang nagbubunyi niyan eh. Baka nga ngayon tawa na sila ng tawa, nakahawak sila nila. Diba? Kita mo sila nag-aaway-aaway no? Diba? Clearly, sa naiintindihan ko, ang hindi lang naman okay sa kanya, si Tambaluslos. Ngayon. Diba? Ang binabatikos niya lang naman, ang Kongreso. Ang binabatikos niya lang naman is, ang tinatanong at hinihingi lang naman niya is audit from the Congress. Diba? Same thing sa pambabatikos nila kay VP Inday Sara, so vice versa. No? Gusto rin ni Tatay Digong, 'di ba, ng transparency and accountability kung saan napupunta talaga ang pondo ng taong bayan, which is hindi naman yun mali eh. 'Di ba? Hindi naman yun against. Yes. Kasi in the first place, kumbaga private citizen naman na si Tatay Digong, so 'di ba, may karapatan siya to demand, to ask and to question, 'di ba, yung mga kongresista. Kasi grabe, ang dami ng paninira ngayon kay Tatay Digong na kesyo distab daw, no? Galing daw sa kampo ni Tatay Digong yung destabilization. Di ba? Parang malabo naman yun. Wala namang ganun pinaplano, no? Ang lawak ng balita nila, no? Gusto ni Tatay Digong na manggulod. Siguro na nahimik na nga sa Davao si Tatay Digong, eh. Tapos nagsasalita na lang sa sagikan sa masa, no? Nakapagsalita lang siya ng mga ganun-ganun. Ang dami na naapektuhan talaga. Si FPRD kasi kung magsalita talaga minsan. Uy, nako. Imagine this, di ba, nung term pa nila Tatay Digong, hindi nga siya gumawa ng something to oust or to impeach Leni Robredo, di ba? Siya mga mismo ang nagsabi na tigil-tigilan niyo yung impeachment kasi inihalal ng tao, di ba? Yung vice president niya, which is si Leni Robredo. Doon pa lang makikita mo, di ba? Doon pa lang makikita mo yung respect ni Tatay Digong, di ba? Sa mga bumoto at kung sino ang leader. O, tsaka si Leni noon, di ba? Bilang vice president siya noon, o bumibira siya kay FPRD. O palagay mo, dumadaplis din si FPRD sa kanya. Pero, hindi niya pinapakailaman ng posisyon ni Leni. Sige, bahala ka lang dyan magsalita, parang ganun lang. No, kasi nga yung sinasabi nga ni Mr. Tocar, nire-respeto niya yung mga taong bumoto kay Leni. No? So, pinababayaan lang ni FPRD. Diba? Dapat sana ganun ngayon. No, pabayaan nyo na lang kung may nagsasalita sa inyong hindi maganda. Ngayon, kung hindi maganda na yung nadidinig nyo doon sa nagsasabi o nagsasalita sa inyo o yung mga tanong sa inyo hindi maganda, mas maganda sagutin nyo pa rin. Diba? Para may depensa nyo naman yung sarili nyo. Para masabi nyo kung ano yung binibintang o sinasabi sa inyo ng tao. Kung tama o mali ba yun? Kung bakit nyo nagawa yung ganung bagay? O, diba? Lalo-lalo sa mga pondo-pondo na yan, Diyos ko naman, ipaliwanag nyo sa taong bayan. Diba? Ang mga taong bayan naman, hindi naman magbibingi-bingi yan sa taong marunong talaga magpaliwanag. Bakit yung iba, diba, lalo na yung ibang loyalista, nagets, grabe, kung ano-ano ng mga sinasabi nila kay former President Duterte. Alam nyo, bakit kayo nasasaktan pag tinitira ni former President Duterte ang mga kongresista at si Tambaluslos? Diba? Bakit butthurt kayo? Na-gets? Tama naman, may point naman talaga si former President Duterte. And never naman ako nakarinig na nagsabi si President BBM against kay PBBM, di ba? Wala naman akong sinabi ganito si Marcos, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi ako mga Lods, naniniwala ako na marunong rumispeto at marunong, di ba, lumugar, no, si former President Duterte. Of
course, may mga salita lang talaga or opinion lang talaga siyang hinihingi ng taong bayan and wala na tayong magagawa doon. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan din natin ang video na yun na nagmula kay Mr. Will Talker. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.